binagsak, sinubukang baliin, pinagdabugan, tinayuan, at diniligan. Oh, yung laptop to baka kung ano iniisip nyo. Pero to be fair, hindi mo rin naman talaga iisiping gawin yan sa laptop mo. Pero yan mismo ang binibida ng Asus dito sa ExpertBook P5. Ito yung first Copilot Plus PC for work ng Asus. Ginawa talaga nila to for professionals. At nagulat din talaga ako nung pumunta ako sa event nila para makita yung durability testings. Actually, may konting yabang nga rin kasi hinamon pa ako na gawin ko rin daw dito sa actual unit natin para daw mas legit. So, iisa-isahin natin yan mamaya. Pero bago yon, subscribe kung mahilig ka sa tech videos at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Okay, so unahin na muna natin yung looks at unang tingin pa lang, makikita na rin kaagad natin na more on for professionals talaga yung laptop. Simple, walang arte, walang cheche-bureche. Nagustuhan ko rin tong Asus ExpertBook branding nila dito. Maliit lang at ang linis ng design overall. Naka-aluminum body na rin yan, so premium feels din. Lightweight at around 1.27 kilograms. Hindi nakakangalay bitbitin kahit araw-araw dalhin sa backpack mo. 14.9mm thin. Pwede ring mabuksan ng isang kamay lang. Very smooth yung hinge. Sturdy at pwede rin nating isagad hanggang mag-flat. At yun nga, meron din tong military grade certification pero hindi to pagsabak sa gera. Di natin kakayanin yun. Ibig sabihin lang pumasa to sa mga durability testings like drop test, extreme temperature, pressure test at iba pa. At para nga mas makita natin yung binibidang tibay ng Asus dito, tara, subukan natin. Okay, syempre kunyari lang yun kasi tapos ko na tong i-testing bago i-shoot. So, ito yung nangyari. Okay, so first test tayo, drop test, real world scenario. Halimbawa, tapos ka na sa trabaho mo, tapos biglang may ginawa ka dito, tapos biglang may sumigaw, lunch break na ha! Lunch break na! Drop test. Sa screen mukhang okay naman. Mukhang wala namang tama sa screen. Tignan natin sa white kung meron. Meron bang sira? Wala naman. Keyboard, mukhang fully working din. Touchpad, goods. Display, no damage. Camera, no damage din. Pero drop test din natin ng ganito, flat. 1, 2, 3. Grabe, sakit ng testing na yon. Pero, so proceed tayo sa next test natin. Okay, so honestly, hindi ko inaasahan yung ganong klase ng pagbagsak. Medyo sabaw ding isipin na babagsak siya ng flat kapag tinabig na ganon. Kinakabahan din kasi ako, syempre. So yun nga, una yung kanto, so akala ko talaga nasira ko na. Nung narinig ko yung pagbagsak, boom, wala na to, patay na to. Pero real talk, yun naman kasi talaga yung nangyayari sa totoong buhay. Hindi naman kasi siya babagsak ng flat na tipong, nabagsak. Hindi naman ganon, di ba? So, impressive din talaga na nag-survive siya sa ganong klase ng testing kasi worst case scenario or pinakamasaklap na pagbagsak yung nangyari sa atin. Concentrated yung impact sa small part or sa corner ng laptop at kapag ganyan, mas malaki yung chance na mag-crack or mabasag mismo yung screen. Lalo na manipis lang din yung laptop. Also, pwede ring maalog yung mga components sa loob, mag-lose yung display connection or magka-problema sa mismong board. So, nakakalungkot dahil may malaking dent tayong nakuha. Pero nakakamangha rin na fully working pa rin siya after nun. Nai-imagine ko rin kasi na kung sa ibang laptops namin to nangyari, feeling ko hindi talaga kakayanin. Okay, so next testing naman natin yung sa bandang hinge tsaka sa may bandang display. So yan, bali hahawakan ko dito sa bandang display, tapos hahayaan lang nating lumutang-lutang yung kabilang part. So ito hinge tsaka yung display. So medyo nakakatakot din tong testing na to Okay. Yun. And mukhang okay naman, mukhang mas matindi yung ano natin kanina, mas matindi yung testing, drop test, mas matindi pa yung drop test kaysa dito sa testing na to. Pero yun nga, sakali na mabengkong yung ganun, magsusurvive naman pala. Okay, so next testing naman natin, mag-iiwan ako ng ballpen dito sa may bandang keyboard. Wow! Wow! Yan, mag-iiwan ako ng ballpen dyan, tapos bigla akong isasara yung screen natin. So, halimbawa, pinatong mo dito yung ballpen mo sa kung anumang dahilan, tapos bigla kang nag-cellphone. Tapos biglang nagmamadali ka, andyan na yung taxi, tapos, hala, andyan na yung taxi, oh, shoot! Goods?
cracks, wala. Ito, hindi, dumi lang. Yun, okay. Nag-survive din sa ipit ballpen test. Ipit, hindi ko alam ba't nyo gagawin niya. Pero just in case lang, at least nakita natin na magsusurvive siya sa ganyang klase ng katangahan. So, okay, so next testing naman natin, tatayo ako dito sa mismong laptop. What? Tatayo ako nang naka-close yung lid. Tapos, tatayo din ako dito sa mismong display. Bro, what are you talking about, man? Nakakatakot i-test pero doon natin makikita kung matibay talaga. So, check lang natin yung timbangan. Kung ilang kilo ako. Ilang kilo? 83.35 kilograms. Obese. Di, ano kasi yan, mabigat yung jacket. Bigat yung jacket, yung relo, 5 kilograms tong relo ko. So, mga ano lang ako, 55. Yan, mga 55 lang ako. Pero ito, palta na natin yung timbangan ng laptop. Ikaw ang titimbang sa akin ngayon, par. Camera 1, camera 2. Yan. Atayo ko dito sa laptop, entrahan natin ng suspense sound effects. Okay. Ah! Okay, sana buhay ka pa. Okay. Charan! Mukhang okay naman. Okay. Okay. Walang cracks. Wala. Kung ano man, wala naman. White yung screen natin. Goods naman. Trackpad, okay. Keyboard. All goods. Hoop, hoop. Okay. Mukhang pasado sa, ano tawag sa testing na yun? Tinayuan test. Tinayuan test. Pasado sa tinayuan test. Ito, ayoko. Ayoko yung test to. Gagawin ko ba talaga to? Medyo nakakatakot yung testing kasi tatayo ako mismo dito sa display. Ilalatag kong ganyan, tapos tatayo ako dyan. Pakita ko sa inyo yung demo nung event. Ayun yung ginawa ni ate. Si ate, ano naman yan? Huwag kayo iiyak. Maiintindihan mo yung pagtayo niya, magsusurvive, yung screen. Pero si ate yan, oh. Slim si ate eh. Ako, slim ako pag walang jacket, pag walang mga relo, yan, mga 55 kilograms lang ako. Pero, daming sat-sat. Gawin na natin. Asus, ayokong gawin to pero medyo may konting yabang tayo. Guys, ilang kilo ako 83 kilograms 55 kilograms lang ako. And yun. Legit na nakakamangha tong mga tong mga sinusurvive nitong laptop na to. Kasi kung itong videographer natin, pag to, tinuntungan ko. Yeah, boy. Susuko to pero yung laptop so far, goods. Pasado rin sa tinayuan ng display test. Okay, so para sa final test natin, susubukan nating magtapo ng tubig dito sa water spill resistant keyboard. Now, dun kasi sa demo sa event ng Asus last time na pinuntahan namin, ang pag-demo niya ay nakaganito yung laptop tapos tinatapunan niya ng tubig. And para sa akin, medyo, impressive pa rin na nagsusurvive yung laptop sa ganong klase ng testing. Pero para sa akin, ang real world scenario kasi, matatabig mo muna yung baso, matatapunan ng tubig, saka mo palang maitataktak yung laptop ngayon. So yun yung gagawin natin dito sa Asus ExpertBook P5. So again, tatabigin ko yung baso, tapos iaangat ko, saka ko itataktak. So 1, 2, 3, tabig na ganun. Oh! Yun yung yun yung nangyayari sa totoong buhay, hindi yung binubuhusan lang na parang pinapaliguan. So, testing natin. Sana okay lahat. Pero punasan ko muna saglit. Punasan natin ng konti. Tataktak ko pa. So, yun. So far, walang nangyayaring kakaiba. Yung touchpad natin gumagana ng maayos. Yan, gumagana ng maayos. Keyboard. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Goods yung keyboard natin. Medyo nakakatakot lang kasi baka umabot sa board, ganyan. Siyempre,
hindi mo naman gagawin tong ganito, di ba? Siyempre, pag natapunan ng tubig yung laptop mo, uunahin mong patuyuin muna or punasan muna bago mag-demo-demo na. Oo, yung laptop ko nabasa, hindi naman tayo ganun, di ba? So, dry muna natin. Pero yun nga, nakita naman natin na so far okay pa lahat. So yun, tapon tubig test, done, nag-survive. Approve. Isa pang binibida ng Asus dito yung business grade security. Meron tayong dedicated TPM 2.0 chip para protektado yung mga authentication info natin like passwords. Meron tayong fingerprint scanner dito sa power button with FIDO2 security key para sa mas madali, mas mabilis at secured pa rin na pag-unlock. May physical webcam cover din para mas sigurado ka na walang hacker na sumisilip sa'yo habang may ka-meeting ka. Binibida rin ng Asus yung commercial grade BIOS nila with 5 years of security and driver updates. Also, mention ko na rin dito yung ino-offer nila na warranty, 3-year on-site service, 1-year accidental damage protection, at international warranty din for over 80 countries. So, halimbawa, nag-migrate ka na, i-honor pa rin yung warranty mo sa maraming bansa at hindi rin naman kita masisisi kung gusto mo nang mag-ibang bansa kasi nga, ang lala. Pagdating naman sa ports, para sa akin, kulang lang ng isa. SD card reader sana, pero ang mga maghahanap lang din naman ito ay usually mga content creators tulad ko. So kung hindi mo naman kailangan yon, walang problema. Kumpletong-kumpleto kumpara sa iba. Meron tayong dalawang USB 3.2 Gen 2 Type A ports, dalawang Thunderbolt 4 with display and power delivery support, isang HDMI 2.1, at meron din tayong 3.5mm headphone jack. Now, bukod sa matibay, maganda rin yung mismong quality ng display. Meron tayong 14-inch IPS LCD anti-glare display, 2560 by 1600 resolution, at sa ganitong screen size, sharp and crisp na rin talaga yung mga text at images dyan. 16 by 10 aspect ratio, so sakto rin talaga kasi mas maganda yung ganito for productivity. Mas mataas ng konti yung vertical space natin na mas okay, lalo na for viewing documents. O kaya pag sobrang haba nung spreadsheet mo kasi sobrang dami mong source of income, sana all. After work, syempre, kailangan ding mag-relax-relax ng konti, nood ng YouTube, Netflix, at iba pa. At goods din naman sa ganyan kasi nga, una, napansin ko rin kaagad na kahit hindi siya OLED panel, maganda yung kulay. 100% sRGB according to Asus, at eto naman yung resulta ng testing natin. Pwede na rin para sa mga simpleng photo and video editing natin for social media. Brightness levels natin ay nasa 400 nits. Kung gagamitin mo ng outdoors talaga at magpapaka-solar boy ka, mahihirapan kang makita, syempre. Pero kung indoors lang naman, nasa office ka, nasa kwarto ka, o di kaya sa mga coffee shops, as long as meron kang silong, visible display naman yung meron tayo dito. Actually, anti-glare display na rin yan. So, may pangontra din tayo sa mga reflections. Wala pa nga lang tayong pangontra sa government corruptions. Okay, so syempre, isa rin sa pinaka-importante sa atin, yung performance. Hindi naman pwedeng matibay, maganda yung display, tapos malag. At hindi naman ganon yung kaso dito. Itong unit natin ay naka Intel Core Ultra 5 226V, 8-core processor with 4 performance cores and 4 efficient cores, 8 threads total, at Intel Arc Graphics 130V integrated GPU rin yung gamit natin. Now, hindi siya pang hardcore gaming. Again, hindi naman to gaming laptop, pero pwedeng-pwede para sa basic photo, video editing, and other productivity workloads. 16 gigs of LPDDR5X memory na pwede nating i-upgrade hanggang 32 gigs, and 1TB NVMe PCIe SSD with extra slot din for future upgrades. At sakali naman na kailangan mo ng mas powerful pang processor dito, meron din naman silang ino-offer na Core Ultra 7 na version. So, kamusta naman in real life usage? Well, ang totoo niyan, eto rin talaga yung bagay na laptop sa akin since hindi na rin ako naglalaro ng games. More on script na lang ako, research, web browsing, konting edit ng photos, TikTok videos, and konting documents na rin. So sinubukan ko sa mga yan at tulad ng inaasahan, very smooth naman yung experience ko overall. May mga AI features din sila like AI Expert Meet, on-device AI assistant to for meetings. Meron tayo dyang AI Meeting Minutes which summarizes and translate meetings. AI translated subtitles, on-the-fly subtitles naman to kung iba yung language ng kausap mo, AI noise cancellation to reduce background noise, AI camera, at meron ding watermark feature kung sakaling gusto mong lagyan yung content na pine-present mo. Sa keyboard naman, ito yung layout natin. Walang
numpad since 14-inch laptop nga rin. Very professional looking din yung font style, simpleng-simple lang at basang-basa, malalaki. Backlit keyboard na rin yan with white LEDs and 3 levels of brightness. Hindi siya yung sobrang liwanag tulad sa mga gaming laptops natin na talagang boom pasabog yung lighting. Pero bright enough pa rin naman para makatulong kapag nagta-type tayo sa gabi. Speaking of typing, very satisfying din since tactile yung keyboard natin dyan. Ramdam sa bawat key press, 1.5mm key travel, meron din tayong dedicated co-pilot key and mga shortcut keys na rin para sa iba't ibang mga system controls. Malaki rin yung touchpad dito so hindi naman ako kinapos sa pagdadrag ng kung ano-ano sa iba't ibang parts ng screen, and sa experience ko, smooth and responsive din kahit sa iba't ibang Windows gestures. Speakers natin, sakto lang. Good enough for watching videos. Malinaw nating maririnig at maiintindihan yung mga dialogues dyan. Hindi siya yung pangmatindihang sound trip pero mas better din naman kumpara sa ibang mga gaming laptops na nasubukan ko before. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang webcam nitong Asus ExpertBook P5. Hanggang 1080p, 60fps yung pwede nating i-record. At sa nakikita ko dito, hindi pa rin goods yung quality tulad lang din sa karamihan ng mga Windows laptops natin ngayon. Pero siguro pwede na rin para sa mga mabilisang video calls, mga simpleng video calls lang naman. Also, gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know sa comments kung anong tingin nyo, okay naman ba yung audio. At meron nga rin pala silang auto-framing na feature dito. So, para siyang center stage ng Apple or Mac. Susundan niya yung mukha mo. Or susundan ka niya. Yan. Yan, auto-framing feature nila. 63 watt-hour yung battery capacity natin dito. Power efficient yung processor natin dyan. And sa actual usage ko, kinakaya yung isang buong shift ng trabaho. Pwera na lang siguro kung 24/7 kang nagtatrabaho. Tas ninanakaw lang yung tax, no? Lala! Of course, depende pa rin yan sa kanya-kanyang paggamit natin. Depende kung gaano ka-demanding yung mga applications na gamit mo. So yung sa akin nga mostly web browser lang din naman, konting CapCut and watching videos. Ito naman yung 65-watt charger na kasama sa box, USB Type-C. Very compact na rin naman sa totoo lang. Kasyang-kasya yan sa mga small packets ng backpack natin. And yung charging time naman ay nasa 1.5 oras lang din from 20%. Okay, so itong Asus ExpertBook P5 na nasa atin ngayon ay nagkakahalaga ng 82,995 pesos. So, hindi siya yung murang laptop, pero gets ko rin kung saan nanggagaling ang Asus dito. Kasi, iba siya eh. Ang pinakapanlaban niya kasi ay durability, security, tsaka warranty. Target nila dito yung mga professionals na, well, obviously may mga budget. At, syempre, yung mga tao na rin na hindi pwedeng masiraan ng laptop. Hindi pwedeng matenga yung trabaho, hindi pwedeng madelay yung trabaho dahil lang bumagsak yung laptop nila, nadaganan yung laptop nila, natapunan ng drinks at iba pa. Yung mga hindi rin pwedeng ma-hack dahil sa mga sobrang importante at confidential funds. Files pala. Confidential files. Pero at the same time, maganda pa rin yung specs, maaasahan yung performance, may good display, decent speakers, good battery life, sleek design, at iba pa. So kung meron man akong ire-request na i-improve nila sa mga susunod na release, better webcam and speakers pa. Sa ngayon, nasa decent levels pa lang na again, common din naman sa mga Windows laptops. Take note din na hindi to for gaming at hindi rin para sa heavy creative workloads. At yung price point natin dito ay hindi rin para sa lahat. May konting premium tayong babayaran para dun sa peace of mind at worry-free business na ino-offer nila. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Link sa description para sa mga interesado dito. At let me know na rin sa comments kung anong tingin mo dito sa Asus ExpertBook P5. Ho, ho, ho!